Hello guys, good morning. Pag-uusapan natin sa video na to ang tungkol sa amnesty dito sa Spain. At yan ay napaka-controversial at feel ko marami din namang matutulungan ng mga Pilipino ang programa na to ng gobyerno ng Espanya, ang amnesty. Nandito pala tayo ngayon sa Torrejón de Ardoz. Malapit siya dito sa pinag-i-stayan ko. At itutur ko kayo, pero at the same time pag-uusapan nga natin itong Amnesty 2026. Ayan. Medyo mahaba na yung haircut, kailangan ko natang magpagupit. Sobrang init ngayon dito sa Spain. Wala pang summer. Pero sobrang init na siya. Okay. Saan ba tayo upo? Maghanap muna ako ng upuhan, tapos ng maupuan, and then later tayo ay maglakad-lakad. Ayan. Sobrang init. Mangingitim na tayo ng bonggang-bongga. Okay. Yung amnesty guys is hindi siya actually first time na nangyari dito sa Spain at dati may naganap na or nangyari ng amnesty or yung massive regularization na tinatawag nila. Para sa mga hindi nakakaalam, ang amnesty ay yung pagbibigay oportunidad ng gobyerno na magkaroon ng legal documents or papers or residency sa mga walang dokumento. So, kung ikaw ay pumasok dito na meron kang tourist visa, nag-cross country ka, or any other types of visa na siguro nag-expire na, no? Hindi ka na legal, bibigyan ka na nila ng opportunity para makakuha ng legal documents, para magkaroon ka ng working rights, no? Na makapagtrabaho, ganyan. So, sa pagkakalam ko, yung mga benefits nito is like, marami siyang benefits actually. Marami kasi sa mga undocumented or mga illegal na mga immigrants ngayon dito, ang feel ko na-take advantage sila. Kung halimbawa ang sahod dapat is 1,500 euros, ang binibigay lang sa kanila is like 900, 800, 1,100 euros. So sobrang baba talaga siya. Kaya nga meron silang programa na amnesty para hindi sila ma-take advantage, no? Para makuha nila yung tamang sahod para sa kanila. And hindi lang yon, para ma-integrate din sila sa society, magbabayad sila ng seguridad sosyal or para sa social security and then taxes, and then para ma-integrate sila, no, sa community. And in return naman, makakakuha sila ng free access or access sa healthcare and other services na pwede mo lang ma-access kapag ikaw ay legal dito sa Spain. Ang programa na to ay hindi lang naman para sa mga kapwa natin Pilipino, kundi para ito sa lahat. So, inclusive naman siya, no? Hindi lang naman again for Filipinos. Marami ditong mga immigrants, normally galing sila ng Ukraine, ng Romania, at ibang parte ng Eastern Europe. Tapos majority is galing ng Latin America, from Mexico down. So like mga immigrants from Venezuela, Colombia, sobrang dami nila dito guys. Kaya again, hindi lang Pilipino yung mabebenefitan ng programang to, yung amnesty. Ano pa ba? Mga galing Africa, Asian countries sa South Asia, from India, Pakistan, ganyan, madami dito. So sila ang makakapag-take advantage ng Amnesty 2026. So, yun lang yun. Ganun lang yung kasimple. Yung mga walang papel, mabibigyan sila kung papasa sila sa amnesty. Kasi dito sa amnesty is meron namang mga requirements, no? Kailangang i-proof nila na nakapag-stay na sila dito sa Spain bago December 31, 2025. Yung mga ibang documents nila, halimbawa yung transport, yung history ng transport, mga medical certificate siguro, kung meron silang mga nasalihan ng mga organization, non-government organization, lahat ng makapagpapatunay na nakapag-stay na sila dito sa Spain. I think ang minimum is 5 months. Ngayon, marami tayong na kukuha ng mga tanong, no? Na galing sa ating mga kapwa Pilipino. Halimbawa sana, paano kung hindi sila nakaabot ng December 31, 2025? Paano kung in the future pupunta sila dito sa Spain? Magkakaroon pa kaya ng another amnesty? O paano ba, no?
Kasi siguro marami din naman tayong mga kababayan ang gusto talagang tumira, pumunta dito sa Spain. Sa ngayon, hindi ko masasagot yan, pero siguro hanggat ang gobyerno is yung gobyerno ngayon, magkakaroon pa din siguro ng mga magagandang programs para sa mga kapwa natin mga imigrante dito sa Spain. So, kung tuloy-tuloy ang gobyerno ngayon, kung dire-diretso siya, maaaring magkaroon ulit ng panibagong amnesty in the future. But then again, hindi tayo sigurado dyan, no? Depende. And then siguro depende rin kung ano yung magiging resulta ng ginagawa nila ngayon na massive regularization or amnesty. Alam niyo pala tong amnesty na to, napaka-controversial niya kasi pinag-uusapan siya within Spain at saka sa, ang tawag nito, Schengen area or European Union. Kasi hindi naman lahat is like agree or in favor sa programa na to. Sa totoo lang, marami po ang hindi pabor, no? O sila ay against dito, especially yung mga locals dito and even yung mga local or even yung mga residents ng ibang bansa. Ayan. So, napaka-hot topic niya talaga at parang halos lahat ng mga nami-meet ko, ito yung kanilang pinag-uusapan ngayon. Dahil nga sobrang dami, around 500,000 or like 500,000 hanggang 1 million siguro yung pwedeng magbenepisyo dito sa programa na to. So anyway, sana tuloy-tuloy yung programa ng gobyerno nila dito ngayon. Kung ating kasing titignan yung kanilang sistema dito ng gobyerno is like, meron silang parang pinakaapat na main na partido, yung color, ano ba yung color ng isa? Orange ata? Orange, red, blue at saka green. Yung nakaupo ngayon is red. So feel ko kung yung red ay tuloy-tuloy na na nakaupo pa din, feel ko baka magkakaroon pa din ng ibang mga other programs. Malay natin kung another amnesty siya or baka different programs na similar to amnesty, ganyan. Ayan, sana medyo klaro no sa ating mga kababayan na nagtatanong kung kayo ay halimbawa hindi umabot ng December 31. 2025, ayan. Alam nyo kasi, sa sobrang tagal ko na din dito sa Spain, marami din na din akong nakilala ng mga kababayan natin and even yung mga other na nationalities na wala talaga silang papers na nandito na sila sa Spain. At nakakaawa actually yung kanilang situation. Parang, alam mo yun, nakikisimpatya ka kung ano yung nangyayari talaga. Pag alam mo kasi yung nangyayari, pala ganito pala, no? Ang nangyayari na minsan binibigyan lang sila ng mababang sahod, ino-offeran sila ng, alam mo yun, parang hindi siya makatao. Halimbawa sana ang normal na per hour is like 15 euros or 20 euros. Kung alam nila na wala kang papel, bibigyan ka lang nila ng 5 euros or 3 euros. Alam mo yun? So, yan din yung isang purpose ng programa is para naman maging makatawa at patas yung treatment ng mga, let's say, business owners or yung mga amo dito sa Spain para sa mga kumakayod, nakikipagsapalaran dito sa Spain. Well, actually, napaka-importante naman talaga yung role ng mga imigrante dito kasi feel ko kung walang imigrante dito sa Spain, mahirap eh. Parang hindi ko alam kung paano makakapag-survive ang Spain, no? So basically, ang mga imigrante dito talagang nakakatulong sila sa economy ng Spain, no? Kami, imigrante dito. Hindi ko alam kung ano mangyayari dito sa bansa nila kung walang imigrante. Alam nyo ba na usually ng mga, ano bang term doon? Low-skilled jobs, ganyan. Ang kumukuha lang naman dyan talaga, may imigrante. Sabi nga nila, yung mga Espanyol doon, mga tamad sila. Kasi kung halimbawa, pupunta ka ng farm, ng restaurant, ng hotel, sino ba ang kumakayod at nagtatrabaho, di ba? Mga imigrante. Sana wala makarinig sa akin dito, baka mamaya batuhin ako ng bato. Charot. Di ba? Sana nakukuha nyo yung point, guys, no, na magrereklamo pa sila na meron tong program na to, no, para sa mga kababayan natin or mga katulad natin na hindi man lang nila naisip na sino ba ang nagpro-provide ng service ng, alam mo yun, sa kanila. Hindi ba mga imigrante din lang or yung mga magbe-benefit ng program nito, no? So ayun, lipat nga tayo ng guys, ng location para naman ma-tour ko kayo dito sa Torrejón de Ardoz.
Sobrang init guys, feel ko itim na ako dito ng bongga-bongga. Ayan, lakad muna tayo, punta nga tayo dun sa kanilang pinaka main square ng Torrejon de Ardoz. Sobrang ganda pala guys dito sa Torrejon de Ardoz, meron silang pa-bamboo dito oh. Ang ganda na ng kanilang park dito, yung mga bamboo dito. Parang nasa Pilipinas ulit ako, di ba? First time ko pala dito sa Torrejon de Ardoz. O ayan, meron din silang paano dito, pa-waterfall. So, di ba, bongga talaga. Tapos, andyan yung mga bahay. Meron dyan mga tao. Meron silang pool. Ano to? Tapos, nandun na yung church nila. Doon tayo pupunta. Ang ganda rito sa Torrejon. Oh my God. So, ganda. Ayan guys, papasok tayo dito sa bamboo garden. Habang pupasok tayo dito sa bamboo garden, again, meron lang akong gustong i-share kasi dati nagkaroon ako ng housemate na from Colombia. Tapos wala siyang papel and then nag-apply siya ng work. Meron siyang nahanapan which is mag-aalaga ng matanda. Alam niyo ba kung magkano ang in-offer sa kanya? Like 2 or 3 euros. Magkano lang yun sa Philippine peso. Grabe, sa sobrang mahal ng bilihin ng renta ng whatever dito sa Spain. Tapos ganun lang talaga yung ang tawag nito, yung in-offer sa kanya. Kasi parang ang point nila is like magbabantay ka lang naman na matanda, panggabi naman kung matutulog yung matanda para mapapahinga ka din or matutulog ka din, parang ganun. But then again, ang pinag-uusapan natin dito is yung oras, yung time mo, no? So parang nagtatake advantage sila sa mga kapwa natin mga imigrante dito dahil alam nilang walang papel. Ngayon, kung magkakaroon sila ng papel dahil dito sa amnesty na to, edi hindi na pwedeng ganon. Hindi pwedeng offeran ka lang ng 2 euros or 3 euros. I think, masyado na siyang ang tawag nito? Ang term doon? Illegal, hindi makatao, hindi makatarungan, di ba? Grabe naman sila, no? And then pala, nung bagong-bago ako dito, nandun ako sa Valencia, karamihan ng nakikita ko talaga sa mga mga farmer, tumutulong sa mga olive farm, paano ko ba sasabihin, baka sabihin yung racist ako. Parang feel ko galing sila ng Africa dahil dun sa kanilang look, no? Wala naman ako masyadong nakikita mga Espanyol. Dahil sa totoo lang naman kasi, syempre ayaw nila ng trabaho na ganon. Siguro sabi nila, bakit ako magpapakahirap dyan sa trabaho na yan? Wala naman akong kinikita. So normally, ang kumukuha ng mga trabahong ito ay mga imigrante na katulad natin. Ayun. So parang feel ko, in that sense, etong amnesty na to or massive regularization is, it's pro-immigrant siya, pro-immigrant move ng government. And in that sense, siguro mag-agree ako dito sa amnesty program na to. Well, I don't say naman na hindi ako nag-agree, no? Doon lang sa point na yon kasi syempre experience nila yon at sa tingin ko hindi dapat ganun yung nangyayari, no? Na parang hindi porket wala ka ng papel tapos bibigyan ka lang ng kung magkano yung gusto nila, di ba? Parang hindi naman fair yon. Ayun. Ayan, lakad muna tayo guys. Punta tayo sa Plaza Mayor at meron lang ako nakita dito mga bulaklak. Ang ganda nila oh. Di ba? Para tayo na sa Baguio. Spring na kasi dito sa Madrid. At actually, itong mga roses na to, buds pa lang sila. Siguro in 2 weeks, 3 weeks, mag-bloom na sila. Ang dami nila, no? Ang ganda pala rito. Ayan o, ang ganda nila, oh, grabe. Sana, oh, ang ganda. Ganito kaganda, guys, yung park nila dito sa Spain, oh, ganyan. Tapos tambay-tambay ka lang dyan, meron nang kukuha ng number mo, tapos magkakajowa ka. Charot! Ayan. Pero in fairness, marami tayong mga kababayan na nagkakajowa dito. So ganito siya kaganda, pwede kang mag-picnic dito, mag-lunch or whatever you like. Dahil maaliwalas, malinis, green, di ba? Lahat ng pueblos dito, ng munisipyo, cities, talagang nilalaan nila ang kanilang mga green spaces at saka talagang pinapaganda nila. Parang gusto kong bumalik dito sa pag nag-bloom na itong mga roses dito. Ayan mga rose mga yan guys, ang dami. O di ba galing tayo dun sa may bamboo at saka sa waterfalls dun. Ang ganda, sana all maganda. Okay guys, so ito na ang Plaza Mayor ng Torrejon de Ardoz. So ayan, wow. Dito, ito ay entrance at saka mukhang maganda. Tignan natin guys, pasukin natin. Nandito na tayo ngayon mga March dito sa Plaza Mayor. Ayan, ang ganda. Maglilibot tayo dito sa Plaza Mayor ng Torrejon de Ardoz. Ayan.
Grabe yung buhok ko, sobrang lumilipad na. Pues nandito tayo ngayon sa main square ng Torrejon de Ardoz at mukhang mayroong party doon. May music at ang ganda ng church dito sa likod ko. Ano kayo meron doon? Meron silang pa-event dyan. Ayan, ito yung kanilang church. O, yun, ang ganda. Ang ganda pala dito sa Torrejon de Ardoz. Palagi kong nakikita lang to sa mga videos or whatever. Ano kayong event meron doon? Ang daming tao dito ngayon, Sabado. Papakita ko sa inyo yung iba pang part ng Plaza Mayor. Ito pala guys, yung town hall ng Ayuntamiento. Town hall ng Torrejon de Ardoz. Ayan. Marami dito mga tao, mga benches. Maganda rin yung kanilang plaza. Ayan, si Mom Shi, shout out sa kanya. Merong event dito sa kanilang hall. Ito. Dahil mga bata dyan. Parang children's event siguro. And ito nga yung kanilang pinaka-plaza. At ito yung kanilang church. The beautiful church here. Parang open ata. Parokya San Juan Evangelista. Tapos ito siguro yung pinaka-main street nila dito. Sa Torrejon de Ardoz. Pupunta tayo sa loob ng church guys. Hindi pwedeng hindi tayo papasok dyan. Hindi natin yan papalampasin. Yan guys, kalalabas lang natin mula sa church dito sa Torrejon de Ardoz. At libre or open yung church kasi meron palang kinakasal sa loob. So hindi na ako nagtagal. Nagdasal lang ako ng konti at lumabas na ako sa church. Punta natin yung event guys. Guys, yung hair ko lumalaban. Kailangan ko na magpa-cut ng hair. Anyways, nandito tayo ngayon sa pinaka-main street ng Torrejon de Ardoz. Ayan yung kanilang main street. So halos lahat ng mga cities dito at saka mga towns, meron silang mga main street na kagaya dito. Or eto yung pinaka-busy na street dito sa Torrejon de Ardoz. Ayan. Ayan guys, so nandun ang Ayuntamiento. At ito nga yung pinaka-busy na street ng Torrejon de Ardoz. Ayan. Ang daming tao ngayon kahit, well actually hindi naman siya ganun kainit. Maganda nga yung weather eh. Napakaganda yung weather at sa kanila the best. Kahit na sobrang init, gustong gusto nila na naglalakad dyan sa ilalim ng sun kasi parang gusto nila magpatan. Ayan. Ay may something doon o banda roon. Pero tayo mga Asian, mga Pinoy, talagang umiitim tayo, no? Nagda-dark yung skin natin. Pero sila guys, hindi nagda-dark yung skin nila. Gustong-gusto nila lang magbabad. Ay parang ganda ron, oh. Meron natang jujuwahin or torturpahin doon. Ayun, banda ron. So eto lang pala, hindi naman ganun kalaki ang Torrejon de Ardoz, no? Ayan, merong mga, may something siya, no? Ayan, pwede na yan siguro si Kuya. Charot lang. May mga horses dito. Ito lang pala ang Torrejon de Ardoz. Hindi siya ganun kalaki. Ayan Mars, pauwi na tayo at alam nyo ba, kayo na nagbi-video ako, merong guy na lumapit sa akin, merong local lumapit sa akin, parang hindi ko alam, hindi ko naman sinasabi na bet niya ako, pero hindi ko naman first time talaga na merong ganong experience. At hindi ko alam, siguro dahil iba lang yung look ko. Ewan ko, parang he wanted to have, alam mo yun, pumaralgo with me, parang ganun lang siguro yun, pero dead ma lang, ganun. So pag bago pala kayo dito sa Spain, dapat ang tawag dito, medyo sanay na kayo, no, sa ganung situation. Kung meron kukuha ng number mo or mag-ask ng pangalan mo, binice na lang siguro para sa mga tao, okay? So anyways, bottom line for me, well actually I agree naman dun sa regularization for the amnesty, as long as na makatulong, no, sa ating mga kababayan para naman magkaroon na sila ng magandang hanap buhay, work dito sa Spain. At sana lahat ng ating mga kababayan na mag-a-apply ay ma-approve, no, sa amnesty na to. At sana makatulong
din ito sa kanila kasi sobrang hirap po na mag-stay dito sa Spain na wala kang legal papers. Because kung wala kang legal papers, hindi ka pwedeng bumalik ng Pilipinas, umuwi ng Pilipinas. So, kung meron kang legal papers, pwede kang bumalik ng Pilipinas. And then eventually, pwede mong i-petition ang iyong mga kapamilya dito sa Spain. Yun ang kagandahan ng Spain comparing sa other countries dito sa Europe. Kung meron po kayong question, you can go to our comment section and thank you so much for joining me in this video. You can like, share this video at sana tuloy-tuloy pa rin yung pag-support nyo sa aking channel Nathaniel Travels. Magandang umaga. Sana makita ko kayo dito sa Spain very soon. Thank you so much. Hasta luego.